good evening, Ma'am Hadaone. Good evening, classmates. So we are the group 5, and for today's discussion, we will be discussing about the Philippines a century hence, an essay that was written by Dr. Sarsal. So before we discuss the century hence, here are my group mates. Next slide po. So the reporters for this session is me, Bignutea Shela, together with Cantoria Alana Mary Rose, Vaqueros Jehan, Miss Rosabilia Cababo, and Miss Lizelle Serra. Next slide. So, in the introduction of this essay, the background, that the Philippines a century hence was published in the newspaper magazine La Solidaridad in Madrid, Spain on September 1889 to January 1890. And itong essay ay isinalin mula sa Spanish patungo sa Ingles ni Mr. Charles Derbyshire sa English language. Yun na. Si Charles Derbyshire ay isang American educator and translator who played a significant role in translating the No Limitangere and El Filibusterismo. These translations of the novels was published in 1912. So, the Nolimi and the Elfili, this signifies para balikan ang nakaraan, pintahan ang kasalukuyan, at guhitan ang hinaharap. So, the essay of Rizal, The Philippines a Century Hence, ito ay patungkol sa prediksyon ni Jose Rizal sa ating bansang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Ano nga bang mangyayari sa Pilipinas habang sinasakop tayo ng mga Espanyol at sa mga susunod pa? At itong essay ay nahati sa 4 na parte na kung saan ay may iba't ibang kwento o issue na ating pag-usapan maya-maya lamang. So, next slide. So, yun nga, nasabi ko na kanina that the essay was a prediction to the Philippines in the next 100 years. And this essay ay binatay ni Rizal sa propesya ni Fyodor Hagor na isang German traveler. And Fyodor Hagor was a German ethnologist and a naturalist. And Fyodor Hagor, nagstay siya sa Pilipinas ng ilang buwan sa noong 1860. At habang nananatili siya sa Pilipinas ay kanyang isinulat ang kanyang mga obserbasyon sa ating bansa. At ito ay kanyang ipinablish at pinamagatang Travels in the Philippines. Sa Travels in the Philippines ay nakasaad sa librong ito ang kasalukuyan ng Pilipinas. At dito niya ibinase ni Rizal ang kanyang mga propesya sa ating bansa. Hinulaan niya dito ang pagbagsak ng colonization ng Espanya at pagdating naman ng mga Amerikano. So, ang librong to ay isa sa mga binabasa ni Rizal, yung Travels in the Philippines, noong siya ay maliit na bata pa lamang. At ito ang nagpamulat sa kanyang isipan na gumawa ng mga polisiya patungkol sa paghahanda ng ating mga kababayan sa industrial at komersyal na kompetisyon. At si Fyodor Hagor at si Jose Rizal ay nagkaroon ng pagkakataon na magkita sa Berlin, which is sa Spain. At sila ay nagdiskusyon patungkol sa kung ano nga ba ang nangyari sa bansang Pilipinas. Next slide. So, dahil sa mga sinulat ni Dr. Rizal, siya ang naging boses ng kanyang mga kababayan upang maghangad ng kasarinlan at kalayaan. So, for this essay, The Filipinas dentro de 100 años, he was able to predict what will happen to the Philippines in the next 100 years. Yun nga, siya ang naging boses ng kanyang mga kababayan upang maghangad ng kasarinlan at kalayaan mula sa mga pangkapitayuhan sa Espanyol. So, to further discuss about the four parts of the essay, here is Ms. Cantoria to continue the discussion of the essay. Next slide po. Next slide po. Next slide po. Next slide po.
Thank you. Thank you. So, in part 1, So, the in part 1, Philippines the a century Philippines, a hence century hence, ay isang ay isang socio-political essay na socio-political isinulat essay ni na Rizal isinulat ni na Rizal ipinablish na noong ipinablish noong 1889 sa magazine na 1889 sa tinatawag magazine na na La tinatawag na La Solidaridad. Solidaridad. Naisip ni Rizal na sulatin ito Naisip upang ni Rizal na ipahiwatig sulatin kung ano ito nga ba ang upang mangyayari sa ipahiwatig kung Pilipinas ano nga ba ang pagtapos ng mangyayari isang sa daang Pilipinas taon. pagtapos ng isang daang taon. Gusto rin ipahiwatig ni Rizal sa mga Gusto rin Espanya ang ipahiwatig ni nangyaring Rizal French sa mga Revolution Espanya ang noon nangyaring ay French mahalin Revolution tulad sa noon ay nangyayari sa mahalin tulad Pilipinas. sa nangyayari sa Pilipinas. Next slide po. Next slide po. Next pa po. Next pa po. Sige pa po. Sige pa po. Thank you. Thank you. Isa na dito, Isa na dito, inilahad sa unang sa chapter unang ang chapter pagsasuffer ang ng mga pagsasuffer Pilipino ng mga sa Pilipino pamamalakad sa ng Espanya. pamamalakad ng Espanya. Isa na dito ang Isa na dito pag-implement ang ng military pag-implement ng policies military policies at pagkawala ng at kultura pagkawala ng ng mga kultura ating ng mga mga ninuno. ating mga ninuno. Kasama na din dito ang pagkaalipin at pagkaalipusta ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Simula nang dumating ang mga Spanish friars dito sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay naging submissive o sunod-sunuran sa mga dayuhan. Dito na nagsimula ang pagkalugmok ng mga Pilipino at pagbaba ng kanilang mga moral. Hindi pa dito natatapos ang kanilang pamamaliit sa mga Pilipino dahil nga sa pangit na pamamalakad ng mga dayuhan, hindi maiwasan na ang ilan ay nagtaas ng kilay sa mga dayuhan. Karamihan pa rin ng mga Pilipino ay puno ng pag-asa at hindi pa rin nawawala ng dignity. Para naman ipagpatuloy ang ikalawang bahagi, nandito si Ginoong Baqueros. Ngayon, tumuko naman tayo sa pangalawang kabanata ng The Philippine Century End. May malaging katanungan sa ikalawang chapter. Ito ay ano nga ba ang kalagayan ng Pilipinas pagkatapos o pagkaraan ng 100 taon? Next slide. Tayo ay nasakop ng mga dayuhang Espanya na mahigit 3 century. Dahil tayo mga Pilipino ay sobrang bait at masunurin at higit sa lahat, malakas panindigan. Kaya ito ay naging gudya na tayo naging sunod-sunuran sa sarili nating bansa. Nasilaw tayo mga Pilipino sa mga pangako ng mga dayuhan at ito ay naging gudya na halos ibigay na natin ang aming kalayaan sa mga dayuhan. Ang tingin natin mga Pilipino sa mga dayuhan ay protektor ng bansa. Ngunit huli na nang malaman natin na tayo ay ginagamit lamang para sa sarili nilang kapakanan. Pang-aalipin at pagpatay ang naranasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan dahil sa pangyayaring ito ay nagbigay ng babala ang ating pambansang bayani ng si Dr. Jose Rizal na na kung patuloy hindi na maaalipustahin ang mga Pilipino ay darating ang araw na sila ay mag-aalsa at hindi magtatagal ay makakamit nila ang kalayaan. Doon pa man ay ang mga Pilipino ay naghahangad na ng sa demokrasya laban sa mga dayuhan. Kaya ang ilan sa mga Pilipino ay nagpupo ng iba't ibang grupo. Sabihin na dito ang La Solidaridad at Katipunan. Ito ay kinuha upang makamit ang kanilang pinagdarapan sa kalayaan. Next slide, please. Kung makikita ninyo sa dinong namin PowerPoint, ay makikita ninyo ang buong Pilipinas. Nagawa lang naman tayong sakupin ng matagal dahil tayo ay magtutulon. Marahil base na ito sa geographical na anyo ng Pilipinas. Dahil nga hati-hati ang isla ng Pilipinas, kaya nagawa tayong sakupin ng napakatagal nang wala ang kalaban-laban. Next slide.
Naririnig niyo po ba ako? Ninais ng ating pambansang bayani na magkaroon ng mga Pilipino ng representative sa Spanish Quarter at human rights at kabilang na rin dito ang greater liberty para sa mamayang Pilipino. Ngunit, ang sagot ng mga Spanish government ay gusto lamang ng Spanish government na limitahan ang progreso ng Pilipinas. Short, gusto lang nilang pahirapan ang bansang Pilipinas. Pinaparusahan nila ang mga pumagkasyon sa kanilang gobyerno. Kabilang na dito ang next slide. Kabilang na dito ang impoverishment of the country at saka gradual extermination of inhabitants. Kung ipagkukumpara, next slide. Next slide. Kung ikukumpara ang past at present na condition ng Pilipinas, ang mga liberal Spaniards ay nanatili lamang. Ang mga friars at followers nito ay naging progresibo. Samantalang ang Filipino ethic ay naging retrograde o naging paurong. Kapag sinabi natin retrograde, ang development ng isang bansa ay hindi tumaas. Ngunit, bumaba ang development ng isang bansa. Next slide. Sa konklusyon, nagagalap ang ating mga ninuno dahil tayo ay lumaban para sa ating kalayaan. Kung wala sila, ay wala rin tayo. Huwag sana natin sayamin ang kanilang sakripisyo at patuloy natin gawing progresibo ang Pilipinas. At bilang mamamayang Pilipino, karapatan din natin ipaglaban ang ating karapatan para sa ating bayan, para sa atin at sa susunod na henerasyon. Para naman sa susunod na kabanata, ito naman ay pingunan ni Binibining Kabaw-Kabaw. Ngayon ay tumungo naman tayo sa chapter 3. Next. Muli ako si Binibining Kabaw-Kabaw. Pasensya na at ako ay na-out kasi mahina yung signal ko. Next slide po. Next slide po. The future of the Philippines if it remains under Spanish colonialization. Ano kayang mangyayari sa Pilipinas kung patuloy na manatili sa ilalim ng pamumuno ng Espanya? Magiging maunlad ba ang bansa o patuloy na magdurusa ang mga mamamayan? Kung mananatili sa ilalim ng Espanya ang Pilipinas, posibleng hindi pa rin magkaroon ng malayang pamahalaan ng Pilipinas. Ang pamumuno ay patuloy na manggagaling sa mga Espanya, kung saan ang mga Pilipino ay limitado pa rin sa mga mababang posisyon sa gobyerno. Ang sistema ng pamumuno ay maaaring manatiling sentralisado at ang mga karapatang pampolitika ng mga Pilipino ay hindi pa rin lubusang kinikilala. Next slide po. Sunod naman ay Filipinos continue to awaken to the truth and injustice of the colonial government. The next one is the Spanish control of media and information, an obstacle to true reform. So, patuloy na nagising ang mga Pilipino sa katotohanan at kawalang katarungan na dulot ng pamahalaang kolonyal. Habang lumalawak ang kamalayan ng mga tao sa tunay na
kalagayan ng bansa na napagtatanto nila ang pang-aabuso at pagsasamantala ng mga dayuhang mananakop. Isa sa mga pangunahing hadlang sa tunay na reforma ay ang mahigpit na kontrol ng mga Kastila sa media at impormasyon sa pamamagitan ng sensora at pagkontrol ng mga pahayagan at aklat. Pinipigilan ng sensora ang pinipigilan ng kolonyal na pamahalaan ang paglaganap ng mga ideyang makabayan at mapagpalaya. Dahil dito, nagiging mahirap para sa mga Pilipino na magkaroon ng malayang pag-iisip at tunay na unawain ang kanilang karapatang ipinagkait sa ilalim ng pananakop. Dahil dito, patuloy na namulat ang ibang mga mamamayan at naghahangad din ng ibang gobernador ng reforma para sa bansa. Ngunit, hindi agad ito naging matagumpay sapagkat hawak ng Espanya ang impormasyon at balita sa bansa. Next slide po. Dahil dito, na halintulad ni ang Pilipinas kay Sancho Panza sa isla ng Barataria, isang karakter sa nobelang Don Quixote kung saan merong masaganang pamumuhay si Sancho at malayang kumain ng iba't ibang putahe. Ngunit nang nakaalam si Pedro Raiso sa kanyang mga kinakain ay patuloy na nakaranas ng gutom si Sancho, sinabi ni Pedro Raiso na maaari lamang siyang kumain ayon sa pangangailangan at kaugalian ng ibang mga isla. Dito, inalintulad ni Rizal ang Pilipinas kay Sancho ang mga pagkain sa mga reforma para sa bansa at si Pedro Raiso sa mga taong gustong makinabang o ang mga Espanyol. Patuloy na naghihirap si Sancho kay Pedro at hindi kalaunan ay minithi niya muli ang kanyang kalayaan at patuloy na nag-aklas. Next slide. Spanish refusal of Filipino representation in the Cortes. Ang pagtanggi ng Espanya na bigyan ng kinatawan ng mga Pilipino sa Cortes o Kongreso ng Espanya ay malinaw na anyo ng diskriminasyon at pagsikil sa karapatang pantao ng mga mamayan sa Pilipinas. Sa harap nito, nanindigan si Dr. Jose Rizal at nanawagan para sa mga makatarungang reforma. Kabilang sa kanyang mga panawagan ay ang pagkakaroon ng malayang pamahalaan o free-press upang ang mga Pilipino ay magkaroon ng boses at kalayaan sa pagpapahayag ng kanilang saloobin at hinanaing laban sa pamahalaan. Isa rin sa kanyang ipinaglaban ay pagkakaroon ng Pilipinong delegado sa Cortes upang mapakinggan ang tunay na kalagayan ng Pilipinas at maipaglaban ang karapatan ng bansa sa loob ng mismong pamahalaang Kastila. Bukod dito, tahasan niyang krinitiko ang pamahalaang Espanya dahil sa kawalan ng tunay na reforma at makatarungang pamumuno. Para kay Rizal, hindi tunay na umuunlad ang isang kolonya kung patuloy na ipinagkakait ang karapatan ng mamamayan nitong makilahok sa pamahalaan at magsalita laban sa katiwalian at pagmamalupit. Ang kanyang panawagan ay hindi lamang para sa ikabubuti ng buong sambayan ng Pilipino. Next ay ang rest of putting Filipino representatives in the Spanish Cortes. Meron itong tatlo. Ito ang lack of discipline. Second, become political streamers. The third one is can't act properly. Una rito ay
Una rito, ayon sa pananaw ng mga Kastila, hindi umano sapat ang kaalaman, karanasan, at kasanayan ng mga Pilipino sa larangan ng politika at pamamahala. Kaya't maaaring hindi nila mapanatili ang kaayusan at tamang asal sa loob ng mataas na institusyon tulad ng Cortes. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng diskriminasyon at hindi pagkilala sa kakayahang matuto at mamuno ng mga Pilipino. Mahalaga ito sapagkat ipinapakita rito ang argumento ng mga Kastila para ipagkait ang karapatang pampulitika sa mga Pilipino. At ito'y ginagamit upang panatilihin ang kolonyal na kapangyarihan. Pangalawa, ang political tremors. Ang mga Pilipino, yung mga leader na pabago-bago ang paninindigan upang maprotektahan ang pansariling interes. Para sa mga Kastila, ang pansariling interes ang kakulangan ng matatag na prinsipyo ng mga Pilipino ay maaring magdulot ng kaguluhan sa loob ng Cortes at makasama sa imahe ng pamahalaan. Gayunpaman, ang ganitong akusasyon ay hindi makatarungan dahil hindi binibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na patunayan ang kanilang kakayahan. Ang mahalagang punto dito ay dapat pagtuunan ng pansin ang paghubog sa mga lider sa halip na husgahan agad sila batay sa kinakalang kahinaan. Ang pangatlo ay ang kawalan ng kakayahang kumilos ng maayos o professional. Ito ay nagpapakita ng paniniwala ng mga Kastila na ang mga Pilipino ay hindi bihasa o handa sa mga proseso ng lehislasyon at pamumuno. Para sa kanila, maaaring maging sagabal lamang ang mga Pilipino sa halip na makatulong sa paggawa ng batas. Ang ganitong pananaw ay nagpapalalim sa kolonyal na pagmamaliit sa kakayahan ng mga nasasakupan. Mahalaga itong suriin sapagkat dito nakikita kung paano ginagamit ng kolonyal na kapangyarihan ang stereotype upang pigilin ang pagbibigay ng tunay na representasyon at katarungan sa mga Pilipino. Sa kabuuan, ang mga rason na ito ay hindi makatwiran at ginagamit lamang upang patuloy na kontrolin ng mga Pilipino at hadlangan ang kanilang pag-unlad sa politika. Yan lamang po at narito si Binibining Sera para talakayin ang huling kabanata. At ngayon naman, magandang gabi muli. Ngayon naman ay tatalakayin ko ang ika-4 na kabanata. Dahil nga patuloy na dumarami ang mga ilustrado sa Pilipinas, patuloy ring ipinaglaban ng mga Pilipino ang kalayaan ng bansa mula sa kolonisasyon ng mga Espanyol. Ang bahagi ng ika-4 na kabanata ng The Philippines a Century Hence ay ang pinakamainam na ilarawan sa pariralang o sa phrase ng the existence of a foreign body within another endowed with strength and activity is contrary to all nature and ethical laws, na kung saan ang foreign body ito ay tumutukoy sa Espanya at ang within another ito naman ay tumutukoy sa Pilipinas. So, may tatlong maaaring mangyari sa Pilipinas na sa hinaharap na hinulaan ni Dr. Jose Rizal para sa Pilipinas. Ito ay ang assimilation into Spain, destruction of the Philippines, removal of Spain from the Philippines. Sa assimilation into Spain o ang asimilasyon ng Pilipinas sa Espanya na kung saan ito ay maaaring maging isang lalawigan ang Pilipinas ng Espanya at makamit ng mga Pilipino
ang buong karapatan tulad ng mga peninsulares. Sa pangalawa, ito ay ang pagkawasak ng Pilipinas. Dito, itinaas ni Rizal ang tanong kung papaano pinipigilan ng Espanya ang pag-unlad ng Pilipinas at binanggit niya ang tatlong paraan. Narito ang unang paraan. Panatilihing mangmang ang mga Pilipino. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Sapagkat nagising ang kamalayang makabansa ng mga Pilipino at nagkaisa sila. Pangalawa naman, panatilihin sa kahirapan ang mga Pilipino. Nagtagumpay ba sila dito? Hindi. Sapagkat ang kahirapan ang nagtulak sa kagustuhang baguhin ang sitwasyon. Pangatlo, lipulin ang lahing Pilipino. Nagtagumpay rin ba sila? Hindi. Sapagkat nakaligtas ang mga Pilipino sa kabila ng mga digmaan at epidemya. At kung ipapagpatuloy ito ng Espanya, marami ang isasakripisyo nitong tao. Pangatlo, sa mga hinulaan ni Rizal, ito ay ang removal of Spain from the Philippines, na kung saan ito ang hula ni Rizal na natupad at nauwi sa tanong na aling bansa ang papalit sa pananakop? Ito ba ay ang Europeo o Asyano? Ang sagot dito ni Rizal, wala sa kanilang dalawa. Noong panahong iyon, abala ang Europa at Asia sa sarili nilang mga pananakop. Kaya hinulaan ni Rizal na ang Estados Unidos ang susunod na mananakop. Kaya ang hula nito ni Rizal ay siyang natupad. Tinanggal ng Amerika ang Espanya at sinakop ang Pilipinas. Next slide. Dito naman ay pag-usapan naman natin ang sinabi ni Rizal sa kanyang mga armadong kababayan mula sa kanyang selda sa Fort Santiago noong Desyembre 15, 18 at 1996. Sa kanyang mistulang talumpati, sinabi niya rito na mula nang siya ay bumalik mula sa Espanya, nabalitaan niya na ginagamit ang kanyang pangalan bilang sigaw sa digmaan o revolusyon. Dito sa puntong ito ay tinalakay na ito ng mga nakaraang pangkat, kaya ito ay aking nalang pahapyaw na tatalakayin. Dito ay isang mapait na sorpresa para sa kanya. Ngunit dahil sarado na raw ang usaping ito, nanahimik siya sa isang pangyayaring tila hindi na masosolusyonan. Subalit, napansin pa rin niya ang mga sinyales ng kaguluhan sa bansa. At ipinahayag din niya na marami na siyang nagawa. Ngunit laban sa kanyang mga payo, nagpatuloy pa rin na ang kilusan. Kaya sinabi ni Rizal na inaalay niya hindi lamang ang kanyang tungkulin, kundi pati ang kanyang buhay at pangalan, para magamit sa paraang pinakamainam lalo na sa pagpigil ng revolusyon. Ipinakita niya dito ang tunay siyang nagmamalasakit sa kalayaan ng bansa. Ngunit binigyang pansin niya ang edukasyon bilang susi sa pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan at pagiging karapat-dapat sa mga pribilehiyo. Next slide. Dahil dito ay hindi niya napigilang tuligsain at kondinahin ang revolusyon bilang isang hangal at marahas na hakbang na sumisira sa dangal ng mga Pilipino. At ngayon, pag-usapan naman natin tungkol naman sa kanyang posisyon sa revolusyon. Rizal's belief on reform and freedom. Habang naghihintay ng paglilitis noong 1896, sumulat si Rizal ng liham na nagpapahayag ng kanyang pagtutol sa armadong revolusyon laban sa Espanya. Nilinaw niya na siya ay walang kinalaman sa mga gumagamit ng kanyang
pangalan sa revolusyon. Palagi niyang tinutulan, nilabanan at nilinaw na ang marahas na pag-aalsa ay mapanganib. At dito, reforms must come from above. Binigyang diin niya ang pangarap ng mga Pilipino at makamit ang kalayaan. So dito is emphasize civic education over rebellion. So dito, mas pinili ni Rizal na ang edukasyon ang panatilihin over rebellion. Next slide. At dito ay nag-iwan siya ng katagang, "What is the use of independence if the slave of today will be the tyrant of tomorrow? And no doubt they will, because whoever submits to tyranny loves it." So sa pahayag na to, pinaalalahanan niya na ang mga Pilipino na ang kababaang loob at kabutihang asal ay kailangang mapanatili. At huwag abusuhin ang kapangyarihan kung sakaling makamit ang kalayaan. Para kay Rizal, ang rason o katwiran ay isang biyayang kailangang gamitin upang malabanan ang kamangmangan na siyang ugat ng pagkakaalipin. At yun lamang po nagtatapos ang aming talakayan mula sa ika-5 pangkat. Maraming salamat sa pakikinig.